Okay, so since naituro ko na yung basics, punta na tayo sa mismong project natin. Delete muna natin lahat ng laman. Lagay niyo lang exclamation point, then enter. Automatic na magkakaroon na tayo ng template dyan. Di ba? Baguhin nyo na lang yung title. For example, Employee Management System or Web App. Add tayo ng Bootstrap, syempre. So, Bootstrap is used for designing web pages kung hindi nyo na itatanong. It actually provides a consistent and flexible grid system, making it easier to create responsive layouts that adapt to different screen sizes. Automatic siya na nag-a-adjust, no? Kung sa phone ba yung screen, laptop, desktop, and so on. So, open a browser. Just simply type Bootstrap. Ito. Click nyo lang yung nasa unahan. Then, click this button. Read the docs. Look for the CDN links. Ang ikakopy natin is itong CSS URL. Okay? Dito sa head, add lang tayo ng new element which is link. Type nyo lang link. Yan. Automatic na rin siya gaya kanina. Dito sa href, paste nyo lang yung URL na kinopy nyo. Punta tayo sa body. Add lang tayo ng container. Container medium. Yan. So, since nakalink nga tayo sa Bootstrap, lahat ng mga class and whatsoever na i-call natin is ma-apply dito sa ating web app na ginagawa. Okay, div class is equal to container-md. Pwede kayong mamili ng container dito sa website ng Bootstrap. Marami kayong pagpipilian dyan, no? May mga sizes tayo dyan. But still, ayun na nga, kung sa akin ay medium, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gagamitin nyo or kung paano nyo siya gustong ayusin or lagyan ng design. Next, add tayo ng button for adding new employees. Gamit tayo ng A or anchor. Then class, btn-primary. Href, leave it blank muna. Then role is button. Tapos yung text, new employee. Then closing tag. Pwede rin kayong mamili ng button sa website ng Bootstrap. Ito yung ginamit ko, primary. So, pili lang kayo dyan. Balik tayo sa Visual Studio. Dito sa href, balikan na natin siya. Diyan natin nilalagay yung page kung saan tayo magke-create ng employees. Let's assume na meron na tayong create.php. Tapos, nasa loob din siya ng EMS folder. So, I'm going to put create.php. Gagawa tayo mamaya ng create page. For now, focus muna tayo rito sa index. Next, gamit tayo ng BR or line break, BR tag, para yung mga next content is mapunta na sa new line, hindi siya magdikit-dikit. So now, we're going to add a table. Table, class is equal to table, closing tag. Huwag nyo kakalimutan yung closing tag ha. Mahirap na kasi lalo na yan pagka mahaba na yung mga codes nyo dun sa module or dun sa page. Mahirap na hanapin. Okay? Sa table, marami rin tayong pwedeng pagpilian. Ito siya. So, dito sa website, browse lang kayo dyan. Madami kayong pwedeng gamitin na makakapagpaganda dun sa project nyo. Meron tayo ditong simpleng table. Meron ding makulay, stripe, and so on. Yung sa akin, ito lang. Simple. Next, add tayo ng table header. Sa loob ng table, put the head.
Di ako magmumura. Put T-head. Closing tag, then TR or table row. Closing tag again. Sa loob ng TR, lagay nyo na dyan yung column names nyo. I have 8 columns. ID, last name, first name, middle name, email, contact number, address, and date created. But I need to add another one para sa action. Doon natin lalagay yung buttons like edit, delete, and so on. Yan, action. Doon sa previous tutorial, tinuro ko kung paano mag-concatenate, diba? I-apply natin siya dito sa name. So, itong tatlo, i-merge natin siya later. Gawin na lang natin siyang full name para hindi kain ng space, diba? Burahin na natin yung middle name and first name. Tapos, itong last name is gawin na lang nating full name. Ayan. Okay na yung table header. Next is yung body ng table. Add lang tayo, T-body, closing tag. Sa loob niyan, dyan tayo mag-i-start ng PHP code. Kailangan muna nating magkaroon ng connection sa database. Siyempre, hindi naman static yung gagawin natin. Gusto natin dynamic. Let's create the variables that we're going to use to connect the database. The first one is the server name. Gaya ng sinabi ko sa previous tutorial, sa paggawa ng variable sa PHP, palagi tayong mag-i-start sa $sign. O $sign, server name, next, username, password, then database. Server name is localhost because the server is installed on my computer. Diba? Nag-install tayo dun sa previous tutorial. Username is root, yan yung default name. Password, wala, di naman tayo nag-set. And last, database name. Yung database ko ay EMS_DB. Establish na natin yung data connection. Create lang tayo ng variable for the connection. $sign connection is equal to new MySQLi or MySQL improved, kaya siya may I. Open and close parenthesis, new keyword, mag-instantiate tayo ng new project of the MySQLi class. Itong MySQLi naman, part siya ng PHP's MySQLi extension. Kailangan natin siya to interact with MySQL databases. Ko-connect tayo sa MySQL database, di ba? Sa loob ng parenthesis, ko-call lang natin yung mga variables na dineclare natin kanina. Server name, username, password, and database. Yan yung mga variables. Next, check natin kung na-establish ba yung connection or hindi. Here's the pattern that is commonly used to check. Ayan. Dito, if once na nag-failed yung connection, meron tayong die function and it is called with a message indicating that the connection has failed. Otherwise, i-display niya yung data natin from EMS_DB. Add tayo ng query. SQL na lang yung variable name. Tapos, create tayo ng select query para ma-retrieve natin lahat ng data from TBL_employees. Lagay natin siya rito sa variable SQL.
Create naman tayo ng variable result. Ayan, siya naman yung mag-hold ng mga data na mare-retrieve natin from tbl_employees table based dun sa in-specify nating SQL query. Check naman natin ngayon kung may error ba yung query or wala. If, open and close parenthesis, call natin si variable result, curly braces, die, tapos display natin yung error if ever na meron. Not result to. Lagyan natin ng not sign. So kapag meron, i-display niya yung error. Kapag naman wala, gagamit tayo ngayon ng while loop to display our data. Itong while loop, it iterates over each row in the result set. Di ba sa variable result natin in-store yung na-retrieve natin from tbl_employees table? Tapos, itong fetch_assoc, ginagamit siya to fetch or retrieve data from the result set and assign it to variable row. Okay, gamit lang tayo ng echo to display TRs. Echo, double quotes, TR, closing, then TD sa loob ng TR. Sa loob ng mga TD na yan, call lang natin yung variable row since siya yung nag-hold ng mga retrieved data from the result set. Square brackets. Sa loob niyan, dyan natin i-call yung mga column names from tbl_employees na gusto nating i-display. Call lang natin tong mga columns. So we have ID. Next, copy na lang natin tong TD, tapos palitan natin yung column name. Last name. Di ba i-concatenate natin yung last name, first name, and middle name? Add lang tayo ng comma after ng last name. Tapos, dugtong nyo lang yung first name and middle name. So, dito sa format ko, last name yung una. Kayo, kung gusto nyo yung first name yung unahin, ayusin nyo lang yung arrangement. Okay? Next, email, contact number, address, and date created. Okay, so we're done sa mga column names. Sa next TD naman, maglalagay tayo ng edit and delete buttons. Kahit i-copy na lang natin tong button sa taas. Dalawa, isa para sa edit button and isa para sa delete button. Next, yung link. Call lang natin dito yung PHP file na naglalaman ng query or script to edit the data or info. / yung folder name, EMS, then yung name ng PHP file, edit.php. Sa ngayon, wala pa tayong edit.php. Gagawa tayo after nito. Okay? Next, same lang din sa delete. Change nyo lang tong edit.php. Gawin nyong delete.php. So, wala pa rin tayong delete.php. Gagawin din natin siya after nito. After that, to edit or to delete employees specifically, we need to provide their IDs. Dito, add lang tayo ng question mark and yung name ng parameter. Let's say ID. ID is equal to and yung value ng ID. So, itong array. Row ID. Same dito sa delete. Copy ko lang. So, the ID allows the edit file and the delete file to know which employee we need to modify or delete. Okay na?
Papalitan ko lang ng kulay itong delete. BTN danger. Kulay red. Ito siya sa Bootstrap. Tapos itong edit, gagawin kong secondary. Color gray. Ayan. And from double quotes, gagawin natin tong single quotes. Ayan. Itong text, gawin nyo lang edit and delete. Wait. Add tayo ng title dito. Gamit tayo ng H2 para malaki. List of employees. Yan. Save. Check natin sa browser. Refresh. Yan. Ito na siya. Nandyan na yung list of employees natin from the database. Next, I will show you how to create new employee. Create lang tayo ng another PHP file. Create.php. Exclamation point lang ulit. Palitan nyo lang ulit tong title. Sa akin, Employee Management System. Add lang din tayo ng Bootstrap. Balik tayo sa index.php. Copy nyo lang tong Bootstrap. Tapos, paste. Dito sa body, create tayo ng container. Div class lang. Tapos, container. Add tayo ng margin. May -5. Nasa Bootstrap page din to ha. Basta katikutin nyo lang yon. Nandun lahat ng mga designs na pwede nyong gamitin. Baka kasi mamaya may magamit akong class tapos magtaka kayo kung ano. Basta nandun lang siya sa Bootstrap. Okay? Sa loob, add tayo ng title. H2 ulit. New employee. Ayan. Sa ibaba, create tayo ng form. Dito, di naman tayo gagamit ng action. Kasi, we need to submit the form to the same page. So, dito lang din, no? Dito lang din sa create.php. But, we need to provide the method. Gagamit tayo ng post method. Sa PHP, meron tayong tinatawag na post method. Ginagamit siya to send data to the server. Sa post method, yung form data ay nasisend sa body ng HTTP request rather than in the URL gaya ng get method. Okay? Method is equal to post. Yan. Gawin na natin yung first row ng form natin. Gamit ulit tayo ng div tag. Div class is equal to form group. Nasa Bootstrap pa din to ha. Next, add tayo ng label. Last name. And input field. Input type, text. Class, form control. Yung name, last name. So, yung last name, yung name ng parameter na masasubmit sa server. Value, or yung laman ng input field, wala muna. Next, copy lang natin tong buong div tag, tapos paste. Palitan lang natin yung name ng input field. First name na tayo. Pati yung label, first name. Okay. Paste ulit, para naman sa middle name. Change the name of the input field and label. Ganon din sa mga susunod na fields. Paste lang ulit. Next, email. Palitan nyo lang ulit yung name ng input field, label. Pwede rin natin gawing email tong input type para sa validation. Next, paste. Para sa contact number naman,
Same process lang din. Yung input type, gawin nating number. Para number lang yung i-accept ng text box. Last is yung address. Again, same process. Okay na yung rows na fill up pa natin. Next, we're going to add another row para naman sa submit button. Paste ulit tayo ng isa pa. Create tayo ng button dito. Button type, submit, class, btn primary, color blue, submit. Isa pa para sa cancel button. Sa cancel button naman, kapag pinindot natin siya, babalik dapat tayo sa list ng employees. Gamit tayo ng href. So, A, class, btn primary na lang din, tapos href. Add lang kayo ng URL dyan. Call nyo lang yung name ng folder nyo and okay na yon. Automatic naman kasi na makukall yung index page. So, sa akin ay EMS. Role, button, cancel. That's it. Pag kinlik natin tong submit button, yung data ng form na to ay masasubmit din dito sa file na to. So, at the beginning of this file, we need to read the submitted data. Ayan. Dito sa taas, we need to write a PHP code that allows us to read the submitted data. Let's create the variables. Last name, first name, middle name, email, contact number, and address. Dito, nag-initialize tayo ng variables with empty values. Gagamitin natin yan to fill the form. So, add na natin yung mga variables dito sa form. I-echo lang natin sila dito sa value. First is yung last name. Then, copy ko na lang para hindi hassle. First name, middle name, email, contact number, and address. Okay, check natin ngayon using post method kung na-transmit ba yung data. If server, square brackets, request underscore method is equal to post, curly braces. So, kung yung data ay na-transmit using post method, then we can initialize these variables with the data from the form. Call nyo lang yung mga variables or copy and paste na lang, then post. Last name, first name, middle name, email, contact number, and address. After that, let's make sure na wala tayong empty field. Add tayo rito sa baba. Gagamit tayo ng do while false loop. This condition is always false. One-time execution lang naman kasi yung kailangan natin, kaya do while false loop. Sa loob ng do, gagamit tayo ng if statement. If empty, tapos call nyo lang si last name, or dalawang pipe, empty, call nyo lang si first name. Same with middle name, email, contact number, and address. It means kapag may isang empty sa mga yan, papasok tayo sa loob ng body ng if statement. Pero yung middle name, okay lang na hindi siya i-require, di ba? Same with email address.
But still, it's up to you. Kapag may empty dyan, magdi-display tayo ng error message. Create tayo ng variable. Error message is equal to all fields are required. Then break to stop the loop. Initialize natin tong error message with empty value. Add lang natin siya rito sa taas. Ayan. Kapag wala tayong empty field na kahit alin dyan, we can create new employee. After adding new employee, we can initialize the different fields to empty values. And magdi-display naman tayo ng success message. Declare lang ulit tayo ng variable. Success message is equal to employee added successfully. Okay, initialize din natin siya dito sa taas with empty value. Next, display natin yung error message kapag hindi siya empty. It means, may isa doon sa mga text boxes natin na blanco. Kaya pumasok siya dun sa if statement. Diba? Ibig sabihin, hindi empty yung error message natin. Kasi nga, pumasok siya dun sa if statement. Baka kasi ma-confused kayo dun sa sinabi ko. Okay? Pwede natin siyang ilagay dito after ng title. If not empty, open and close parenthesis again, call nyo lang yung error message. Okay? So, kapag hindi empty yung error message, i-echo natin tong error message. Echo. Papalog ko lang siya sa div tag para hindi siya plain, no? Diba? Okay? Sa loob ng div tag, call nyo lang yung error message. Tapos, add tayo ng close button. Para mako-close natin yung alert box. Next, display naman natin yung success message kapag hindi siya empty. It means may laman lahat ng text boxes natin. Kasi, sa success message naman siya pumasok. O kahit dito na lang sa itaas ng submit button. Same lang din dun sa ginawa natin sa error message. Pwedeng i-copy na lang natin yon tapos paste natin dito. Palitan lang yung variable name. Itong error, palitan natin ng success. Yan. Success message. Tapos, yung kulay, alert warning kasi yung nandito sa error. It means orange siya. Palitan natin siya ng green. Alert success. Yan. Okay na. Let's try. Last name, De La Cruz. First name, Juan. Iwan nating blanco yung the rest. Click Submit. Ayan. All fields are required. Lagay tayo ng middle name. Pusod. Next, enter tayo ng invalid na email. Submit. Please enter an email address. Email kasi yung input type na ginamit natin kaya may validation. So, sample@gmail.com. Same with contact number. Pag nag-input ka ng hindi number, hindi rin siya pwede. For example, ayan. Please enter a number. Diba? Address, Bulacan. Submit. Employee added successfully. This time,
we have here the success message. Balik tayo sa Visual Studio Code. I-add na natin sa database yung mga ini-input nating data. Dito tayo sa itaas. First, we need to connect to the database. Magka-create lang ulit tayo ng connection. Kahit i-copy-paste na lang natin yung nandito sa index page. Okay? Tapos, create tayo ng insert query dito. Create tayo ng variable, insert underscore query na lang, is equal to, insert into, name ng database, ems underscore db dot table name, tbl underscore employees, open and close parenthesis, yung column names, nalalagyan natin ng laman. So, last name, first name, middle name, email, contact number, and address. Next, values, open and close parenthesis ulit, yung mga parameters naman. So, call lang natin yung mga variable names na nandito. Last name, first name, middle name, email, contact number, and address. So, huwag niyong kakalimutan yung $sign. Next, na-execute na natin yung query. Check naman natin in case na may error. Call lang ulit natin si variable error message. Yan. Invalid query. Break, then exit ng while loop. In case naman na pumasok, ang gusto ko is mag-redirect siya sa list of employees after mag-save. Gamit lang tayo ng header function. So header, open and close parenthesis, double quotes, and then yung location or URL kung saan nyo gustong mag-redirect. /, yung folder name, EMS, then index.php. Tapos, exit ulit. Add na rin tayo ng BR dito after ng buttons para hindi siya nakadikit sa text box. Tapos, yung cancel button, gawin nating secondary para hindi sila same na kulay blue. By the way, in case nga pala na hindi gumana yung close button ng alert box nyo, simply add this Bootstrap JavaScript and Popper script dito bago yung closing body tag. Okay? Save. Try natin ulit. Romualdez Michael. Iwan ulit nating blanco yung middle name. Email, sample@gmail.com. Contact number, kahit anong random numbers na lang. Address, Manila. Submit. Ayan yung alert message natin. All fields are required. Close natin. Magawin nating Perez. Submit. O, ayan. Okay na. Nandito na siya sa list natin. Pati yung in-add natin kanina na Juan Pusod de la Cruz, nandiyan na rin siya. Okay. Next, edit na tayo. Balik tayo sa Visual Studio Code. Create tayo ng new PHP file, edit.php. This time, kakopy natin yung HTML code from create.php file. Copy.
then paste. After nitong form, kailangan nating mag-add ng hidden text box na mag-i-store ng ID ng selected employee. Input type, o hindi na text or whatsoever, hidden yung gagamitin natin. Name is equal to ID. Value is yung ID ng employee. Copy na lang natin tong value from last name and paste it here. Palitan nyo lang yung name ng variable ID. After that, create tayo ng variables dito sa taas. Variable ID is equal to empty values muna. And from last name hanggang sa messages, copy na lang natin dito sa create.php file. Let's check kung na-receive ba natin yung request using the get method or post method. If $_server request_method is equal or double equal to get, curly braces. Ayan. So, if ever na yung na-receive niyang request is from get method, we need to read the ID of the employee. Next, let's check if existing ba yung ID or hindi. So, kapag hindi existing yung ID ng employee, magre-redirect tayo sa index page. And then, stop na yung execution. Otherwise, babasahin or kukunin natin yung data ng employee from the database. Connect tayo. Same lang din siya dun sa mga nauna nating process. Copy na lang ulit natin from index file. Ito. Paste natin dito sa taas. After nating ma-establish yung connection, we're going to read the data of the employee from the database. Or kukunin na natin yung data. Create tayo ng variable. Select_query na lang. Select all from name ng database, ems_db, dot, name ng table, tbl_employees, where ID is equal to kung anong value man yung magiging laman nitong variable ID. Then, execute the select query. Tapos, i-read lang natin yung data ng employee from the database. Dito sa ibaba, declare lang tayo ng variables to store the data from the database. Yung data na manggagaling dito. Or we can copy these variables na lang and change this. Call nyo lang tong variable row since siya yung nag-hold ng laman nitong variable result. Square brackets. Sa loob niyan, call nyo lang yung name ng mga columns from your table na gusto nyong i-display sa form or i-modify later. Sa akin ay lahat. So, last name, first name, middle name, email, contact number, and address. Dito naman sa else, dyan babagsak yung condition kapag yung request is from post method. First, let's read the data from the form. Copy lang natin to, but kailangan natin i-add yung ID. Okay? Tapos, yung row, palitan natin ng post. Next, make sure lang na wala tayong empty fields.
Gamit lang ulit tayo ng do while false loop. Or copy na lang natin yung nasa create.php file, yung ginawa natin kanina. Ito. So, kapag may empty field na kahit alin sa mga yan, kahit alin dito sa last name, first name, middle name, email, contact number, or address, add muna natin yung ID para sure. Ayan. So, kapag may empty field dyan, di-display natin yung error message. Tapos, exit tayo ng loop. Otherwise, mag-update tayo ng data. Hindi ko na masyadong i-elaborate kasi na-explain ko naman na siya kanina pa, di ba? So, create na tayo ng update query dito. Variable o update query. Update query is equal to update, name ng database, ems_db dot, name ng table, tbl_employees, set keyword, then name ng column na i-update. Last name is equal to yung parameter or yung placeholder. Ito lang din yan, yung mga yan. Last name, comma, kung ano pang column yung gusto nyong i-update. First name, parameter. Middle name, fast forward ko na. Email, contact number, address, and so on. Where clause, where ID is equal to ID. Tapos, i-execute natin siya. Next, check natin kung na-execute ba ng maayos yung query or not. If not, display tayo ng error message. Invalid query, then yung error. Break. Oops, yung email. Baguhin ko lang. Magkukosto ng error eh. O otherwise, display tayo ng success message. Employee updated successfully. Tapos, redirect din tayo sa index page gaya ng ginawa natin kanina sa create page. Save. Try natin. Refresh. Halimbawa, i-update ko yung data ni Rodriguez James. Click edit. Oops, yung email. Baguhin ko lang. Nandyan yung mga data ng sinelect nating employee. Pwede na nating i-update kahit alin dyan. For example, first name, gawin nating Jamie. Tapos, remove ko tong address. Click submit. Okay, nice. May alert message tayo, di ba? All fields are required. We need to provide the address. Gawin nating Cebu. Submit. Nagre-direct tayo sa index page. It means nakapag-update tayo. Hindi siya pumasok dun sa do while false loop natin. Ito na siya. Hindi na siya James. Jamie na siya. Babae na. And yung address naging Cebu. Updated na si Jamie. Last is, pagde-delete naman, create ulit tayo ng another PHP file. Delete.php. In this file, we don't need to create any HTML code. PHP script lang. Bali itong delete.php file, it will receive the request using the get method. Hindi na tayo magpo-post or whatsoever. First, we need to check if the get array contains the ID or not. Gamit lang tayo ng isSet
para ma-check siya. If it contains the ID, we can read the data. Makakapag-delete tayo. Dito sa baba, connect lang ulit tayo sa database. Copy na lang ulit tayo sa create.php file. Copy. Paste. After natin makapag-establish ng connection, next is yung query to delete an employee. Declare tayo ng variable, delete underscore query na lang. Delete underscore query is equal to delete from name ng database, ems underscore db, dot name ng table, tbl underscore employees, where ID is equal to yung parameter ID, then execute. After nating makapag-delete, redirect lang ulit tayo sa index page. Then exit. Dali lang, di ba? Save. Punta tayo sa browser, refresh. For example, didelete ko tong si Romualdez. Click delete. Okay, so na-delete na siya. Isa pa. Si Juan. Okay. Deleted na rin si Juan. Okay. So guys, ayan yung basics. Sana nakatulong ako sa inyo. Thank you guys for watching. By the way, sorry guys dun sa mga pending requests na hindi ko pa nagagawa. Weekends lang kasi ako available. Pero yung mga nagtatanong through Facebook page, saka yung mga nagsisend ng email sa akin, nasasagot ko naman. Nakakapag-open naman din kasi ako minsan ng Facebook or Gmail dun sa work. So, nasasagot ko siya kapag may time. Yung mga tutorials lang talaga yung hindi ko agad-agad nagagawa. So, sorry guys. Yung Facebook page, isang beses ko lang yata siyang nabanggit sa tutorial. Kaya iilan lang yung nakakaalam. Pero iiwan ko siya dito sa description para kung may questions kayo, pwede rin kayong mag-message doon. Okay? Again, sorry dun sa mga pending requests. Thank you again for watching.